Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ito naman ang programa ng Diyos upang tayo ay kanyang tulutan ng pagpapalang espiritual na magbibigay sa atin ng kalakasan, buhay na walang hanggan. At mga minamahal kong mga kapatid, itong oras na ito ay oras ng pagpapasalamat sa buong pag-iingat sa atin ng Diyos sa buong maghapon na ito. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, Ate Bless, Ate Marites, Ate Marita, Ate Neneng, sabihin mo na yun sa katabi mo na magsimula na tayo, mag-ayos-ayos na, kunin na ang mga sandata, mga Bible, para tayo magsisimula. At sa mga kapatid natin sa dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, kayo po ay aming kinalulugdan na makasama po namin kayo sa oras na ito. Ang mga kapatid natin po sa Batang, sila Ate Mercy, Ate Rosie, at kasama rin natin si Shangel Naomi. Nasa katabi ko si Mami Pry. At sila Ate Dina. Handa na natin ang ating mga puso. Sila Ate Mary Ann Swin, Kuya Lito, ang Vergara family dyan sa Dapitan. Ang mga lumugdong. Sila Russell. Sila Ate Angel Bora. Sila Kuya Aldrin. Sila Ate Marisa, ang Pahardo family, ang Gemson family, ang Guillermo family, ang Kabanting family. Makasama po natin yan. Ang Mahinay, ang Cortez family, ang Fernandez family. Ayan, sabi ni Kuya Nonoy, good evening, Kuya Ed. Si Janel po ito. Si Janel po ito. Kasama rin daw natin si aking anaki na si Janel. Yan. Sila Ate Joanne, kasama natin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, napakasarap na ang mga magkakapatid ay nagbabatian ng blessed evening. Yan. Nababasa ko po dito. Handa natin ang ating mga sarili at tayo po ay aawit na sa Panginoon. Tayo aawit, sasamba sa ating mula sa ating puso. And you bought me with the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love that a man to give
It paid a precious price for me. You chose me, though I was so unworthy. Your own blood, you crowned me righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no endless. There's no greater love than this, that a man to give his life for a friend. There's no higher sacrifice than a man to give his life. You love me, though I was so unlovely. Ama, thank you po sa pag-ibig mo po sa amin lahat. Ikaw ang tumawag. Ikaw ang pumili po sa nung kami po ay mahina. Nung kami po ay naliligaw. Kami minahal mo. Binigay mo ang iyong buhay para sa aming makasalanan. Dakila ang iyong pag-ibig. Hindi maarok at hindi masukat. Pag-ibig na walang hanggan. Na aming naranasan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magbababad muli sa iyong salita. Salita mo na magbibigay sa amin ng liwanag. Salita mo na magliliwanag sa daan na iyong inilatag na aming lalakaran. Salita mo na naglilinis ng aming mga buhay. Salita mo na aming buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Sakupin mo po ang oras na ito. Mangusap ka po sa aming lahat. Turuan mo po kami na maging karapat-dapat sa lahat ng sandali, bawat oras. Para sa iyong kapatid. You love me, though I was so unlovely. You sought me
the highest cause. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man to give his life for a friend. There's no higher sacrifice to give his life. You have paid a precious price for me. You chose me. I was so unworthy. Cleanse me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crown me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man to give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man to give his life. You paid the precious price for me. And we thank you so much, Father. And we give you all the glory. In Jesus' name. Amen. Once again, brothers and sisters in Christ, a blessed evening po sa ating lahat. At ihanda na natin ang ating mga Biblia. Tayo po ay lalaot na sa ating pagsasalo-salo ng mabuting balita. At buksan po natin ang ating mga Bible po sa Gawa Kabanata 9. Gawa Kabanata 9 ay Gawa Kabanata 8, talata 9. Chapter 8, verse 9. Ngunit may isang tao na ang pangalan ay Simon, na nung una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya ay isang dakila. Silang lahat ay nakikinig sa kanya buhat sa pinakaaba at pinakadakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Siya pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahahanga sila sa kanyang mga salamangka. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Kristo Jesus, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. Maging si Simon mismo
ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan na natili siyang kasama ni Felipe na mangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himala na ginawa. Ito ang mabuting balita, mga minamahal kong mga kapatid. Purihin natin ang pagkabasa ng kanyang salita. At kasama rin natin sa oras na ito ang ating tatay na si Tatay Rudy Carion at ating kapatid na sila Cherry. At syempre, bago tayo tumuloy, sabihin mo sa kapatid mo, God bless you. And a happy new you. Ayan. At ating pamamagatan, kapatid, itong ating pagsasalusaluhan, the characteristic of false faith. Ang katangian ng huwad na pananampalataya. At nasa tema pa rin tayo, the church under pressure. Ating tinalakay yung chapter 8, verse 1 to 8, kapatid, na binigyan natin ng punto na kung saan ang Diyos na Espiritu Santo ay kumikilos po sa loob ng iglesia, sa kanyang iglesia. At isang palatandaan na ang Diyos na Espiritu Santo ay kumikilos na sa panahon ng pag-uusig, lalo pang lumawak ang proklamasyon ng pangangaral ng mabuting balita. At dito nga po sa verse 9 up to 13 ay ating tatalakayin yung katangian mapagkikilanlan sa mga huwad na pananampalataya, huwad na Kristyanismo. At dito makita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, ang kanyang kapangyarihan sa kanyang bayan, na ini-expose niya ang evil ng fake Christianity sa loob ng kanyang simbahan. Sa talatang binasa po natin, sinadya talaga ng Banal na Espiritu na iambing ang palatandaan ng tunay na Kristyanismo o tunay na mananampalataya sa mga huwad na pananampalataya o huwad na reliyon. Ang pangunahing karakter po dito, siyempre si Felipe at si Simon Magos o si Simon na Salamangkero. Si Simon na Salamangkero o Simon the Magician ay isang simbolo ng atake muli ng demonyo sa loob ng simbahan. At tandaan po natin yung sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang talinhaga sa Matthew 13 regarding the parable of the wheat and tares, yung talinhaga tungkol sa damo at sa trigo, na ang Panginoon ay nagtanim ng mabubuting binhi dito sa ibabaw ng lupa, dito sa lupa upang maging ilaw at asin, upang ipakita ang kabutihan ng Diyos. At nagtanim din, hindi nagtagal ay nagtanim din ang demonyo, si Satanas, ng kanyang masamang binhi na nagnanakaw, na pumapatay at ng simbahan sa pamamagitan ng kanyang masasamang binhi na itinatanim sa loob ng simbahan. At tatlong okasyon na ito pangatlong okasyon na ito ng pagtatanim ng demonyo. Unang pagtanim niya, kapatid, ay yung kwento sa buhay ni Ananias at ni Sapphira na umusbong ang pagkukunwari. Yan ang pagtanim ng demonyo, yung espiritu ng pagkukunwari, na kahit sila ay Kristiyano, sila ay nagkukunwari. Pangalawang okasyon po na nagtanim ng masamang binhi si Satanas sa loob ng iglesia ay nung nagkaroon ng kapabayaan po sa pamamahagi ng pangangailangan ng mga Helenistang balo
sa chapter 6. At nagkaroon ng espiritu ng di pagkakasundo sa loob ng iglesia sa mga alagad. At ito nga po, pangatlo, dito po sa verse 9, ng chapter 8, chapter 8, verse 9 to 13, sinadya na ipakita sa atin ng banal na espiritu ang pangatlong okasyon na kung saan nagtanim si Satanas ng masamang binhi na naman. At dito umusbong, kapatid, ang huwad na pananampalataya. Ang pangunahin na palatandaan ng huwad na pananampalataya, huwad na reliyon, ay makikilala natin po sa verse 9. Ayon po sa talata siyam, may isang lalaking nagngangalan ay Simon na nagsasagawa ng mahika sa lungsod at namangha ang lungsod ng Samaria na sinasabing siya mismo ay isang dakila. Unang marka o unang palatandaan na makikita mo na huwad na Kristyanismo o huwad na pananampalataya ay ang tao ay nagtataas ng kanyang sarili. Lahat ng huwad na pananampalataya ay kinakatangian nito ng pagtataas ng kanyang sarili. Ginagawa niya ang kanyang sarili na higit kaysa iba. Itong mga individual na ito na sinasabi dito sa verse 9, sinasabi mismo na isang dakila. Siya na gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ng kanyang salamangka, tinawag niya ang kanyang sarili na dakila. Itong mga taong to ay mga egocentric. Mga taong exalting themselves using religious terminology to make them popular or known. Gumagamit sila ng terminolohiya pang-reliyon upang sila sumikat. Yan ang katangian ng huwad na pananampalataya, huwad na Kristyanismo. Sabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 5, we preach not ourselves, but Jesus Christ, the Lord, and ourselves as servants for the sake of Jesus Christ. Hindi namin pinangangaral ang aming sarili kundi si Jesus na Kristo na Panginoon at ang aming mga sarili ay lingkod alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Pero dito sa talatang binasa po natin, iba. Itinataas nitong si Simon ang kanyang sarili. Tinatawag niya ang kanyang sarili na dakila. This man, Simon Magus, exalts himself. Beware, brothers and sisters in Christ. The whole direction of our message, our life, should be untoward to ourselves and even our prayers. Meron, kapatid, na makikita natin sa mga faith healing meetings na sinasabi nila, lumapit ka, lumuhod ka, at ipapanalangin kita at ikaw ay gagaling. Ito yung mga palatandaan, kapatid, na sila mismo ay yung kanilang mga sinasabi ay patungo na sa kanilang mga sarili. Na itataas na ang kanilang mga sarili. Ang huwad na Kristyanismo ay laging maglalagay po. Ang gawa ng demonyo na sa loob ng iglesia ay ito ay magtataguyod ng isang tagapamagitan sa uri ng isang pari o sa isang uri ng isang mediator o isang taong dakila.
Kaya na itong taong ito ay may espesyal na access sa Diyos na wala sa iba. Ito po yung makikita natin na palatandaan ng huwad na Kristyanismo. Magtatayo sila, magtataguyod sila ng isang tao na may espesyal na katangian at gagawin ng demonyo ito na tagapamagitan. Ano magiging resulta? Ang makikita ng tao, siya na lang at hindi na ang Diyos. Kapag narinig natin ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal na espiritu dito. Kaya ito po ay iniulat. Sinulat po ito, hindi natin matatakasan. Na sinasabi sa atin at kinikwento sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ginamit po si Dr. Lucas para ipadala sa atin ang mga bagay na ito na ginagawa ng demonyo kahit sa loob ng simbahan. Ito ang paraan ng kanyang pag-atake para wasakin, sirain at hindi maging epektibo ang simbahan. Pag ganito, lumitaw na ang mga ganitong uri ng palatandaan. Ingat-ingat na sapagkat marami pa rin kapatid dito sa aklat ng gawa ang makikita natin na lumitaw sa ganitong uri ng panlalansi ng demonyo. Pangalawang marka po ng huwad na Kristyanismo, huwad na pananampalataya. Sabi po ng verse 10, maraming sumunod sa Kanya. Maraming tagasunod to. Lahat sila ay nakinig sa Kanya mula sa pinaka-aba, pinakamaliit, hanggang sa pinakadakila. Na sinasabi, ang taong ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Not only that this person that is influenced by the power of darkness exalt himself, but also maraming followers po ito. Maraming tagasunod to. Ang nakakalungkot, kapatid, sa mga tagasunod na ito, na hindi man lang sila naglakas loob na lumapit mismo sa Diyos. Hindi nila sinubok na lumapit sa Diyos, kundi sa tao. At sa atin, kapatid, maraming ganito sa panahon natin na hindi lalapit sa Diyos mismo, kundi sa mga faith healers. Mas pakikinggan nila, susunod sila, at sila ay pupunta pa ng malayo para doon sumangguni, doon magpagaling, doon tumawag, doon magtiwala. Kaysa Diyos mismo na lumikha sa kanila. Nakakalungkot. Sabi po rito na itong taong ito ang kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag siyang dakila. Tinuturing nila, kapatid. Hindi lamang tinataas niya ang sarili niya, kundi pati mga tagapakinig niya. Tinuturing siyang kapangyarihan ng Diyos. Tinuturing siyang dakila. Na itong taong to ay nasa kanya yung kapangyarihan ng Diyos. Siya mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng talata, Jesus. The whole city believed it. From the least to the great. And this is a wide delusion. Widespread of delusion. Malawakang pagkalat ng kahibangan, pandaraya, panlilinglang, panlalansi, maling akala. At itong ganitong uri ng mga tao na kanilang itinataas ang kanilang sarili
sa kanilang mga tagasunod, dito sila kumukuha ng lakas. Sa kanilang mga tagasunod. Yan ang peking Kristyanismo. Sinasabi nila na maraming sumusunod sa kanila, kaya sila ang totoo. Inihibang nila ang maraming tao. Nililigaw nila ang mga libo-libong mga tao. Pangatlong marka ng huwad na Kristyanismo o huwad na pananampalataya. Ito ay mayroong ding huwad na kapangyarihan. Sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang ikalawang sulat sa Korinto, Kabanata 11, talata 14. Huwag na kayong magtaka na kahit si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Sabi na po si Pablo. At mababasa po natin dito sa chapter 8, verse 11. And they gave heed to him because for a long time he had amazed them with his magic. Ang mga taong ito ay nakikinig sa kanya. Itong maraming tao ito nakikinig sa kanya, naniniwala sa kanya sa matagal na panahon sapagkat sila ay napabilib, napamangha sa kanyang salamangka, sa kanyang mahika. Yung mahika po, sa ating pagkaunawa, kapatid, ito yung hand tricks na sinasabing the hand is faster than the eye. Pero dito, ini-imply po dito, ang implikasyon po dito sa binasa po natin tungkol si Simon na salamangkero, ito ay uma-apply sa kulto. Ang mga ganitong tao na mayroong relasyon sa demonyo sapagkat gumagamit sila ng kapangyarihan hindi mula sa Diyos, kundi sa demonyo. Ginagamit sila ng demonyo na maisakatuparan ang mga milagro na hindi mo makikilala kung ito ay mula sa Diyos. Hindi mo makikilala sapagkat tayo, kapatid, ay laging to see is to believe. Kung may milagro, ito yung maling ating pagkaunawa. Pag may milagro, may Diyos. Yes! Pag may milagro, kumilos ang Diyos. Pero, pag may milagro, kumikilos din ang demonyo. Maliwanag po. Pinauna na sa atin ng Panginoong Kristo, talagang ang Diyos naghahasik ng mabubuting binhi. Ganun din ang demonyo. Naghahasik din siya ng masamang binhi. Hindi mo nga makilala kung sino sa binhing ito ang masama o mabuti. Dahil magkapareho sila. Liban lang kung kilalang-kilala mo si Jesus, ang kanyang salita. Nagbabasa ka ng kanyang salita. Tandaan po natin, meron mang milagrong ginagawa itong mga fake healer na ito o katulad ni Simon. Pero ang kanilang milagro hindi nagtatagal. Maraming mga investigasyon na lahat ng pinagaling, na karamihan sa pinagaling, kapatid, sa mga ganitong mga faith healing meetings or mga rallies, kapatid. Makalipas ng ilang linggo o isang buwan, balik na naman sila sa dati. At merong ganitong pangyayari po sa Exodus chapter 7. Tungkol ito kay Moses nung siya ay pinadala ng Diyos sa Paraon upang hikayatin ito na payagan ang mga Israelita na sumamba sa ilang ng 3 araw. At ang katibayan, para paniwalaan siya ni Paraon, ay ang kanyang paghahagis ng kanyang tungkod sa harapan ni Moises.
ni Paraon na pagka hinagis niya ito, nagiging ahas, serpiente po ito. Anong ginawa ni Paraon? Tinawag niya yung kanyang mga salamangkero. At yung ginawa ni Moses, kinopya ng mga salamangkero ni Paraon. Ngunit, hindi umubra yung salamangka sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat tinapon ulit ni Moses ang kanyang tungkod at naging ahas at kinain yung mga ahas ng mga salamangkero. Sabi nga po ng verse 13, tumigas palalo ang puso ni Paraon. Ito yung halimbawa ng paglalaban ng totoo at ng peke. Pero sa huli, nanaig pa rin ang katotohanan. Hindi madadaig ng kadiliman ang kaliwanagan. Hindi madadaig ng demonyo ang Diyos. Amen. Kaya si Simon Magus, salamangkero, ay gumagawa ng himala. Nakakaginhawa ng tao, ng bigat ng tao. Ngunit sa kalaunan, ay lumala pa kaysa dati. Naalala ko tuloy yung turo ng Panginoon na isang tao, nilinis niya ang kanyang bahay. At yung pagkalinis niya ng kanyang bahay, umalis ang masamang espiritu sa kanyang bahay. Nung malinis ng bahay, mga buwan, ilang araw, bumalik yung masamang espiritu na mayroon pang kasamang mas matindi, mas malala, mas masama na espiritu. Tumira ulit doon sa bahay ng taong ito. At lalong naging malala. Na ibig sabihin, kapatid ng Panginoong Kristo, yung taong hindi talaga totoong nagsisi, kundi panlabas lang ang pagbabago ng kanyang buhay. Mas malala ito sa kanyang pagkukunwari. Alaon-launan ang kanyang buhay ay mapapahamak. Marami sa mga taong ito na nakinig sa kanya, nakinig kay Simon Magus, ang nakinig sa pangangaral ni Felipe. Ito na po. Sa Samaria, sikat na sikat itong si Simon na salamangkero. Marami ang follower nito. Tinatawag siyang dakila. Tinatawag siyang ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming naniniwala sa kanya. Marami siyang tagasunod. Subalit ng pinuspos ng Espiritu si Felipe, isang diakono. Hindi ito preacher. Kapatid, ito ay isang layman. Hindi ito apostol. Pero, puspos ng Espiritu, puspos ng karunungan, puspos ng grasya at ng kapangyarihan ng Diyos. At ang kanyang office ay waiter, magbigay ng pagkain sa mga Hellenistang balo. Pero makita natin, kapatid, na kahit ganun ang kanyang trabaho, siya ay ginamit ng Diyos sa dakilang hangarin. Sa pangangaral at sinundan ang kanyang pangangaral ng mga himala, tanda't kababalaghan. Maraming gumaling, mga lumpot pilay. Maraming mga inalian ng masamang espiritu ang pinalaya. At dito nga, kapatid, nung pagpunta niya sa Samaria, itong mga tagasunod, itong nakikinig kay Simon, ay nakinig sa kanyang pangangaral. At naniwala sa kanya. Pinalaya sila ng Diyos sa kanilang mga
pasanin, sa kanilang kagalingan, sa pagkaalipin ng masamang spirito sa kanilang mga buhay. Kaya ito yung paliwanag, kapatid, kaya marami ang mga faith healings sapagkat ito ay malakas makainganyo na nangyayari ang mga himala na mukhang totoo. Ako po ay isa ring nalansi sa ganitong mga pamamaraan ng demonyo na hindi ko naman alam sapagkat ako noon ako naghahanap ng kagalingan nang hindi pa ako totoong Kristiyano. Pagkamat ako ay dating sakristan ng simbahan. Nung nakilala ko si Jesus, nung nakapagbasa ko ng Bible, nalaman ko na yung aking pagiging sakristan ay hindi katibayan na ako'y ligtas, na ako'y Kristiyano. Ito, nung ako'y may sakit, pinapanood ko to sa TV. Sabi nung nanggagamot sa TV, itutok mo ang iyong kamay. Maraming ganyan Tutok mo sa TV ito. Yung sa, kahit kay Johnny Midnight nakataas yung aking mga kamay. Nakikinig ng alas 12 ng gabi. Yung toning water. Hallelujah. Marami ang gumagaling. Pero mukhang totoong gumaling. Nakakagaan ng buhay. Ang kagalingan na tinanggap nila ay kagalingan na mula sa huwad na kapangyarihan. Sapagkat ang kanilang kagalingan ay panlabas lamang. Physical lamang. At ulitin ko, kapatid, gumaling ka ng physical. At kung ikaw ay kahit mamatay at muli ka nabuhay dito, sa physical, mamamatay ka rin sa physical. Pero pag ikaw ay gumaling sa spiritual, kinilala mo si Jesus, hindi ka mamamatay. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Na pagkatapos mo sa physical na ito, ng kamatayan, pasok ka Ang Bible po nagsasabi na pag ang namatay ang isang tao sa physical, natulog lang to. At paggising nito, sa kabilang buhay na to, sa eternal na ito. Ito yung mga tutukong mga Kristiyano. Pero yung mga peke, kasama nung mayamang napunta sa Hades na ikiniwento ng Panginoong Kristo na walang pakialam doon kay Lazaro. Na hindi man lang mabigyan na kahit konti nung siya ay nananagana at naghihirap si Lazaro, naghihintay ng mga pagkain na mahuhulog sa kanyang hapagkainan, pero hindi man lang nabibayaan kahit konti. At nung namatay silang pareho, si Lazaro na pulubi napunta sa bosom ni Abraham at doon inaalim sa langit. Samantalang itong mayamang taong ito ay paggising niya, punta siya ng impyerno. Punta siya ng impyerno. Mga pagpapala dito sa ibabaw ng lupa, pero ang pagpapalang tunay na ang puso ay binago ng Diyos. Yan ang pagpapala. Pang-apat na marka ng false faith o false Christianity. Verse 13, kahit si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos na mabinyagan ay nagpatuloy siyang kasama ni Felipe. At pagkakita ng mga palatandaan at dakilang himala na nagawa, siya ay namangha. Nung dumating si Felipe sa Samaria at nangaral ng mabuting balita, aba,
At sinundan ito ng Diyos ng kapangyarihan ng paggawa ng himala, kababalagan. Na mga itong dinadakila ng Samaria dahil sa tanyag na salamangkero, gumagawa ng himala, kulto. Pero, at mababasa nyo po yan, kung i-research nyo yan, si Simon Magus, siya po ay founder po ng Simonian religion, Gnosticism. Founder po siya. At pagkakita niya, nung dumating si Felipe doon sa kanila, naniwala rin siya. At nung naniwala siya, nagpabautismo. Nagpabautismo. Tapos, sumama kay Felipe at nung kasama niya si Felipe, namamangha siya sa ginagawa ng Diyos. Na pag nangaral si Felipe, sinusundan ng Diyos ang kapangyarihan nito. Marami ang gumagaling na lumpot mga pilay. Maraming mga inalya ng masamang spirito na pinalaya sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Alam niyo, Marka, kapatid, palatandaan, meron tayong kasabihan if you cannot please them, join them. Kung hindi mo pa sila mapasunod, sumama ka sa kanila. Ito ang eksaktong ginawa ni Satanas. Na-impluensyado si Simon Magus. Hindi niya kayang pasunodin. Sama siya. Sama siya sa loob ng iglesia. Naniwala siya, nagpabautismo, kapatid, Nagpabautismo, sumasama nga kay Felipe. Maaring sabihin natin na itong taong to ay naging Kristiyano kasi gumagamit siya ng tamang salita, tamang mga bagay. Ginagawa niya, kapatid, nagtataas siya ng kamay. Lumuluod siya. Ano man ang sabihin ni Felipe, sumasabay siya. Sabi nga po ng talatang ito si Simon ay naniwala at nagpabautismo. Maari, kapatid, na gamitin lang ito na kung ano sabihin ni Felipe, kasama siya meron tayo mga ganyan tatawag tayo ng tatawag tayo ng mga lalapit kay Lord. Sino man gusto lumapit kay Lord? Pumunta dito sa harap. Ganon din pupunta rin si Simon. Magos, luluhod din. Taas ang kamay, tataas din. At pangungunahan ni Felipe, ang mga taong ito sa pamamagitan ng panalangin at ang kinin ng kanilang personal na pakipag-usap sa Diyos. Gayon din ang gagawin ni Simon. Magos, sasabay din. Maaari niyang gawin ito, kapatid. Pero, lahat ng sinabi ni Felipe, magagawa ni Simon. Kasama Sumasabay sa agos, pero ang puso hindi na bago. Ano ang katibayan? Na si Simon Magos sumasabay lang sa agos. Matawag lang Kristiyano. Ito ang panlalansin ng demonyo. Sapagkat sa mga susunod na talata, kapatid, makikita natin ang tunay na kulay ni Simon. Hindi si Pedro to si Simon na salamangkero. Si Simon na salamangkero ay nagsusot ng damit ng Kristiyano. Tinatawag niya ang sarili niya na Kristiyano, subalit nananatiling hindi na bago ang kanyang puso at ang kanyang buhay. Ito ang sumisira sa maraming simbahan. At ito ang pangalawang marka na ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos po para expose ang ganitong mga uri na huwad na pananampalataya. Expose ang ganitong huwad na reliyon o Kristyanismo na kumikilos po sa simbahan, sa katawan ni Kristo. Ito po ay sinadya ng banal na Espiritu na ating
na isiulat sa aklat na ating nadaanan upang tayo ay bigyan ng kaalaman at tayo ay maging mapagbantay. Lalo na sa ating mga sarili. Sapagkat tayo, may tendensya tayo kung ano yung nakita natin, pinaniniwalaan natin. At hindi natin binabase yung ating nakikita sa salita ng Diyos. Marami ang nadadaya, nalalansi, nalilinlang sa kahibangan ng ganitong pandaraya na mayroong kasamang kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng Diyos, kundi kapangyarihan ng demonyo ang kumikilos. Maraming mga tao na pagyayain mo ng salita ng Diyos, hindi, aayaw. Pagyayain mo na ipapanalangin mo sila, tanggapin si Jesus, ayaw. Pero pumunta sila sa albularyo. Pumunta sila sa mga fake healer. Gagastos yan. Pero mismo sa Diyos, hindi gagastos yan. Hindi lalaki. Ito yung mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano ganito. Bakit sinadya ng banal na Espiritu na ipakita sa atin? Kumilos siya ng may kapangyarihan sa loob ng iglesia para expose ang ganitong mga uri ng kahibangan na ginagamit na panlalansi ng demonyo sapagkat ayaw ng Diyos na ang kanyang iglesia, ang kanyang katawan, ay mabahira ng anumang karumihan, ng pandaraya. Nais niya na ang kanyang katawan ay may iarap na walang kapintasan sa Diyos. Walang karumihan. Na ang kapangyarihan dito ay ang pagbabago ng buhay. Maraming gumaling sa pisikal. Pero ang ugali, sumahol. At kung gumaling man sila sa pisikal, at nagpasalamat sila, ngunit hindi sila naglingkod sa Diyos, impyerno rin sila. At ito rin ang tinuturo sa atin. Baka ingatan natin ang ating sarili na mahulog sa bitag ng ganitong pagkukunwari. Na hindi tayo sumusunod sa agos. At bilang mangangaral, isa rin itong babala sa akin. At sa lahat ng mangangaral. Na sa aming pangangaral, hindi mapunta ang atensyon sa aming mga sarili. Kundi tanging sa Panginoon Kristo. Sapagkat ang Panginoon lang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Wala nang iba. Wala nang tagapamagitan sa pagitan ng tao at sa Diyos, kundi ang Panginoong Kristo. No other. Walang papasok sa langit sa ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Kristo. Na siyang nag-alay ng buhay. Na iniwanan ang kagandahan, kabunyian, kapangyarihan ng kaharian ng langit. At hinubad ang pagka-Diyos. At sinuot ang anyo ng pagkatao. At bilang tao, siya po ay naglingkod at naging masunurin. Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Para lang matupad ang dakilang layunin ng Diyos na tayo, na makasalanan, tayong mga naliligaw sa ibabaw ng mundong ito, ay maligtas. Hindi sa mga bagay na pangmundo, hindi sa material, hindi sa pisikal, kundi sa ating buhay na walang hanggan. Ang ating spiritual. And let me remind you again, brothers and sisters, once na nabago ang ating buhay, ang ating puso, nagkaroon ng spiritual regeneration by faith in the Lord Jesus Christ, in His redemptive work at the cross, that His sacrifice was the way
of forgiveness of our sins. Siya ang propitiation ng pananagutan ng ating mga kasalanan, ng ating kasalanan. Ang kabayaran nito ay kamatayan. Ni lahat ng ating gawing mabuti, ni lahat ng gawin nating na pag-aalay ay hindi makapag-aalis sa atin sa kamandag ng kamatayan. Tanging ang dugo ng Panginoong Jesus. Ang buhay natin na binago ng Diyos, pangkalooban. Hindi panglabas. Pag binago ng Diyos, susunod na yung pagbabago sa labas. Yung pagbabago sa loob na ginawa ng Diyos, it will manifest outwardly. And the life of Jesus will be manifested in our life. And we will be living continuously declaring the life of Jesus in our life. Ama, dalangin ko po na patuloy na makita namin ang katotohanan mula sa iyong salita. Pagliwanagin mo po sa aming mga isip ang katotohanan ito at makita namin ang daan na iyong inilatag para sa amin na aming lakaran. Dalangin ko po, O Diyos, sa mga kapatid kong ito, na ang pagpapala na sila ay lumago. Nang lumago, katulad ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo sila na ang kanilang pananampalataya ay maalinsunod sa iyong salita. Maiayon po ito sa iyong salita. Makapamuhay sila sa mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin, Ama. Amen. Bukas ng gabi, loobin ni Lord, kasama niyo ulit po ako. At susundan po natin ito sa verse, po na tayo. At dito natin makikita sa sunod, yung katibayan talagang hindi na bago. Bakit pinapakita sa atin ito? Sinadyang nasulat po ito ng Banal Espiritu para sa ating pakinabang po. Kaya, Ate Angel, Ate Marites, Ate Bless, Ate Dina, Ate Edna, who else? Amen ng amen po sila. Ate Marisa, Kuya Nonoy, Ate Joanna, oh, sambitin ko na rin, si Janelle po ito. Sabi na nga, apo ko to. Siyempre, ang mga kapatid natin dyan sa Dapitan, yung mga kapatid natin dyan, kaya Nanay Bel, Nanay Ditas, ang mga Yap family, ang mga Kabanting family, ang De La Cruz family, dyan po sa PUC, at De La Cruz din, family dyan po, ang mga Cortez, ang mga Garganto family, ang mga Carion family. Malakas na itong aking kapatid na si Kuya Efren. Laging nagtatrabaho. Kaya sa dyan, sila Nanay Glo, Nanay Bising, maraming salamat. Diyan kanila Ate Marisa na nakasama natin po sila. At bukas ng umaga, makakasama niyo ulit ang ating mga kapatid. At Kerry, gising ng umaga, Ate De. At susundan po ito ng kapatid natin si Brother Fred. 8:00 po. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.